Magandang umaga po sa lahat. Hallelujah. Praise God. Tayo po ay dumako sa ating Holy Communion. Galing niyo po dito mga bata, yung ating mga tinapay. Iharap niyo muna doon. Praise God. Napakahalaga po ng Holy Communion dahil ito po ay isang mahalagang iniwan sa atin ng Panginoon na lagi natin gagawin every time na tayo nagsama-sama. Dahil yung kanyang katawan na napayupay, na nagbibigay sa atin ng kalakasan, at ang kanyang banal na dugo, nagbibigay sa atin ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Once na tayo palaging ginagawa natin ang Holy Communion, o tayo na nampalataya sa ating Panginoon bilang tagapagligtas, tayo nilinis na. Amen? Ang ating kasalanan, wala na tayong kasalanan kahapon, yung ating mga kasalanan sa buong buhay natin. Dahil ang kanyang banal na dugo, ang siyang naglinis sa ating mga kasalanan na minanakayadan. Sa susunod na linggo, pag-aaralan natin ang kahalagahan ng Kordero ng Diyos. Sabi ng John, the Lamb of God was slain before the foundation of the world. Bago pinaulikay ng mundo, naroon ang Lamb of God na sumisimbolo sa hayop, sumisimbolo sa tupa na iaalay para sa ating mga kasalanan. At yun ay nangyayari. Ang tupa ay sumisimbolo sa Old Covenant. Lagi sila nag-aalay ng tupa para takpan ang kasalanan. Pero nung dumating si Jesus, hindi lamang ang pagtatakip sa ating mga kasalanan ay binura. Amen? Inalis sa buong buhay natin, tayo wala ng kasalanan in the eyes of God. Kaya ito po ay reminder na ang Holy Communion ay napakahalaga. Glory to God. Sige po, ipamigay natin. Hallelujah. Sige po, lahat ay kumuha. Lahat tayo mag-participate. Kahit yung ating nasa likod, yun, bigyan si John doon. Bigyan natin ng isang awit, James. Ito ang tinapay ng buhay. Tinapay ng buhay, kain mo, mahigit mo, sa araw ng bagong napakabuti mo, Panginoon. Dahil 2,000 taon na nakaraan, patuloy namin itong gagawin. Dahil ito ay paalala mo sa amin na huwag namin kalimutan ang iyong tinapos na gawa, ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat ng marami, Panginoon, sa tinapay na nagbibigay ng kagalingan at sa Diyos na sumisimbolo sa iyong dugo na nag-aalis sa aming mga kasalanan. Entire sins, Panginoon. Buong kasalanan na
wala na namin kayanan, ay malinis na kami. Nilinis mo na kami. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabay-sabay namin kainin. Thank you, Lord. Michelle, bigyan mo akong tubig. Hallelujah. Sa umagang ito ay magandang umaga sa lahat ng mga viewers natin sa buong kapuluan, sa Singapore, mayroon sa Japan, mayroon sa Africa, pero pinakamarami sa Pilipinas. Magandang umaga po sa lahat. At ako po ay magbibigay ng mensahe. Dalawa po ang kausap ko. Ang mananampalataya at ang hindi mananampalataya. Kaya hindi mananampalataya, kung kayo nakikinig, makinig kayo upang maging mananampalataya kayo. Mananampalataya kayo. Ito ang purpose ng church. Na saan man kayo, hindi man namin kayo nakikita, pero nakikita kayo ng Diyos. Pag kayo naniniwala sa mensahe ng Panginoon, kayo maliligtas. Tayo muna ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa umagang ito, sa mensahe itong pinagkalabos sa amin. Ikaw ay Diyos na napakabuti. Padaluin mong kaalaman patungkol sa iyong mga salita sa lugar na ito at sa lugar na maaabot ng araw na ito. I speak blessing, I declare blessing sa lahat ng mga tao na magkakaroon ng pagkakataon na makinig. Lord, I pray, may sakit man sila o wala, mayroon man silang karamdaman o wala, padaluin mo ang himala sa oras na ito. Kayong mga may sakit, sinasalita ko, pinaniniwalaan ko, na kung kayo nakikinig at nanonood sa programang ito, mayroong himala, mayroong kagalingan, mayroong kaunlaran, mayroong kasaganaan, mayroong kalakasan sa inyong mga katawan. Dahil ang Diyos natin, makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa Kanya. Kahit na kayo ay nandun sa malayong lugar, hindi nalilimitahan na kaya kayong abutin ng Diyos. Dahil ang Diyos natin ay Espiritu, makapangyarihan sa lahat. And I declare the power of God, the blessings of God, the miracles of God, the supernatural blessings of God sa lahat ng mga naaabot ng mensahe nito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay? Tingnan po natin ang napakagandang ginawa ng ating kapatid na si Franz na every time na gumagawa, mayroon siyang mga illustration. Amen? Kaya sa ating mga susunod na mensahe, mayroon talaga illustration. Sa sunod na linggo, ang topic natin, without the shedding of the blood, the power of the blood. Kasi kapag narinig nyo ito, kung kayo nagdududa sa inyong kaligtasan, hindi kayo naniniwala na kayo ligtas sa mensahe sa susunod na linggo, magkakaroon kayo ng kasiguraduhan na kayo ligtas, pinatawad, at pinagpala. And tingnan po natin yung mensahe ito, a victorious mindset. A victorious mindset. Ang buhay sa mundo ito ay nakakamtan sa mga paniniwala. Ang ating kaisipan ay maraming paniniwala. Mayroon siyang tinatawag na belief system. Tingnan mo na kukuha ko. Mayroon siyang belief system. Mayroon siyang paniniwala na maaaring maling paniniwala at tamang paniniwala.
ang Reading in Life Church ay nangangaral ng tamang paniniwala upang maitanim ito sa inyong mga kaisipan na ito pala ang tamang paniniwala. Amen? Alisin niya ang lahat ng mga maling paniniwala na minana natin sa mga relihiyon o sa mga grupo na nagiging relihiyon. Amen? Yung mga batas sa kaisipan natin na kapag hindi mo nagawa yan, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Kaya every Sunday, ito po yung pangangaral natin. A victorious mindset. Amen? Ang sabi ng ating mga nangangaral na nagbibigay ng kaunawaan sa encouragement na binabayaran, yung mga mentor ng mga negosyante. What can mind can conceive, your body can achieve. Kung ano doon pinaniwalaan ng iyong isipan, yung ay makakamtan ng iyong katawan. Sa madaling salita, lahat ng bagay ay dumadaan sa ating kaisipan. Amen? Kaya sabi ng Timothy, I did not give you the spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. Kaya lahat ng mga naniniwala sa Panginoon, kapag mayroon kang sound mind, hindi ka naniniwala sa mga maling katuruan. Amen? Nakukontrol mo na mga maling tinuturo na kumakalat sa daigdig na ito ay hindi mo paniniwalaan. Dahil ang malusog na kaisipan, hindi niya kayang aagawin ang mga katotohanan na nakatago sa ating spirit, sa ating puso. Amen? Yun ang nagbibigay ng buhay. Yun ang nagbibigay ng lakas tayo upang mabuhay dahil sa pag-asa na ating narinig, pinaniniwalaan mula sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid sa kapaligiran. Kaya mahalaga ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi ang mundo ito ay inagaw na ng social media. Ang mga tao ngayon, alipin na sa paglalaro ng kanilang cellphone. Para pindot na sila. Pag na ganitong naririnig nila yung, nadaanan nila yung pangangaral salita ng Diyos, ayaw nila. Amen? Ayaw nila. Kasi nga, nabubuhay na sila sa uso ng panahon. Amen? Hindi po masama na mayroong cellphone, pero huwag tayong magiging alipin sa mga paglalaro, mga bata dyan, na nagpupuyat. Kasi pinag-aralan na kapag naglalaro ka, mayroong inborn ng adrenaline. Kapag adrenaline ng pag-iisip mo ay laging tumataas, nagbibigay siya ng sakit, karamdaman sa mga bata. Yung ibang mga bata nabubulag, yung mga bata ay nangangayayat kasi minsan di na sila kumakain. Pero ang salita ng Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya mayroon tayong Facebook, mayroon din tayong YouTube na mapapanood ang mensahe natin. Napakarami nang nanonood sa ating mga mensahe, umaabot na ng 10,000. Pero kukunti lang nag-subscribe. Wala pang 200. Pero ako'y naniniwala darating ang araw na mauuhaw ang napakaraming tao sa salita ng Diyos. Lahat ng mga nangangaral sa YouTube. Nung araw, pinapanood ko sila Andrew Luma, 50, 100 lang nanonood. Ngayon, nasa 2,000, 3,000 nanonood. Sa madaling salita, sa patuloy nilang pagpo-post ng mga messages ng Panginoon, maraming naniniwala, maraming nanonood, at maraming naliligtas. Kaya, victorious mindset. Mahal tanungin natin, ano ba yung mindset? English po ito. Ito po ang ibig sabihin ng mindset. Ito muna ang teksto natin. John 16:33. Alam ito ng mga pastors, ng mga teachers. These things I have spoken to you. These things
I have spoken to you. Jesus is the one speaking. These things I have spoken to you, sa mga disipulo, that in me you may have peace. Kapag tayo na sa Panginoon, ang Panginoon na sa atin, tayo na sa Panginoon, o magkasama na, ang Panginoon nakatira na sa atin, mayroon tayong kapayapaan. Kaya imposible, kung ikaw yung mananampalataya, kilala mo si Kristo, nawawala yung kapayapaan. Amen? Hindi nawawala ang kapayapaan. Kaya ang maling paniniwala na wala ang kapayapaan. May nag-chat sa akin, sabi niya, negative ang pakiramdam ko, para akong lasing. Sabi ko, mananampalataya na tayo, brother. We walk by faith. We walk by faith, not by feelings. Hindi na tayo nabubuhay sa ating nararamdaman. Okay? In the world, you will have tribulation. Sa mundong ito, sabi ni Jesus, future. Sa mundong darating, magkakaroon kayo ng kaguluhan, tribulation. Magkakaroon kayo ng gera, magkakaroon kayo ng tagutom, magkakaroon kayo ng lahanin, magkakaroon kayo ng mga ganito, mga problema. Pero sabi niya, but be of good cheer. Kailangan ikaw ay magalak. Laging magalak. Amen? Because I have overcome the world. Tinalo na ng Panginoong Hesus ang sanlibutan. Ang kaguluhan sa sanlibutan. Ang sakit karamdaman. Ang kahirapan. Amen? Lahat ng problema sa mundo ay in-overcome na ng Panginoong Sir mamatay sa krus ng Kalbaryo. Amen? Dahil ang kaguluhan ng mundo ay nag-ugat sa kasalanan mula kay Adan. Na kapag ang isang tao naroon sa kasalanan, say, pataas ng pataas. Kaya ang giyera ng Russia, Ukraine, palakasan sila, paramihan ng armas. Kaya pag tinitingnan ko ang giyera, you will destroy by your own foolishness. Sila'y mawawasak sa sarili nilang kapalaluan. Amen? Walang magwawagi sa kanila. Kasi lahat ng mga tao na yan, leader na yan, may kamatayan. Hindi sila pwede maghari-harian sa mundo ito dahil tao lang sila. Ang pwede lang nating pagkatiwalaan na magiging Lord and Savior ay walang iba, si Jesus, because He is the way, the truth, and the life. At siya rin na nagsabi, I am the same yesterday, today, and tomorrow, forever. Kaya, yun po ang pinakateksto natin, I have overcome the world. Yun ang paniwalaan mo sa mindset mo, sa isipan mo. Kung tinalo ng Panginoon ang mundo, tinalo mo na rin ang mundo. Amen? Yun po yung mindset. Naalala ko yung mindset ni Manny Pacquiao. Kung siya ay 18 years old, payat lang siya at nakipag-boxing siya. Pero ang mindset niya maging champion. Sa kanyang pakipag-boxing, nakaranas din siya ng pagkatalo, pagkabagsak, pamamaga ng mukha. Pero siya ay nagpatuloy dahil ang mindset niya nagbibigay ng encouragement sa kanya, naniniwala siya, at the time will come, I will become the world champion. At gano'n nga pong nangyari. Amen? Tayo, bilang mga Kristiyano, kailangan tayo maging matapang. Malakas ang ating mga katawan. Pag nakaramdam ng panghihina, ako'y malakas. Karamdam ka ng karamdaman. Ako'y magaling. I'm healed by the stripes of Jesus. Amen? I have overcome the world. Tinalo na ng Panginoon ang sanlibutan. Sino po ang hari ng sanlibutan? The God of this world. 1 John 4:4. The God of this world is Satan. Amen? Sa krus ng Kalbaryo, tinalo na niya si Satanas.
Ang tanong, bakit hanggang ngayon nandyan pa ang mga gawa ni Satanas? Amen? Ito po ang sagot. By faith, tinalo na ng Panginoon si Satanas at nakikita mo si Satanas na pinababagsak ka, pinanghina ka. Drama lang ni Satanas yan. Hindi totoo yan. Kaya kapag ikaw ay nilalabanan mo, ang nakikita mo na gawa ni Satanas, hindi mo pinaniniwalaan, doon natin matatalo si Satanas. Kasi si Satanas is spirit. Gumagamit yan ng tao. Gumagamit ng kapaligiran yan. Gumagamit yan ng ating wallet. Pag nakita mo walang ng laman ng wallet mo, nagsasalita yan. Yung bangko mo walang nagsasalita. Ano sinasalita ng diablo sa isipan mo? Tingnan mo, wala ka ng pera. Tingnan mo, wala ka ng pera. Paano na yung bukas? Paano na yung bukas? Paano na yung may babayaran ka sa Meralco? Mayroon kang babayaran sa ganitong tubig. May babayaran ka rito sa bahay. Tingnan mo yung pera mo. Nagsasalita. Habang nagsasalita, ang diablo sa isipan mo, ano naman ang salita? Naisasagot mo. Pag sinasabi mo na, oo nga wala na nga akong pera doon ka natatalo. Pero kapag sinasabi mo, ang Diyos ko, ang siyang magpo-provide, ang Diyos ko, ang source ko. Amen? Ang Diyos natin, the God who created the heavens and the earth, He is the source of healing. He is the source of everything. Amen? Kahit wala kang source na kung saan manggagaling yung pera mo, pero alam mo, your source is God. Nakapakapalan mo. Amen? Sabi mo, I am blessed. Napakapalan ko. Ang source ko, hindi ko nakikita. Amen ba? Papalan yung mga hindi nakakakita. Amen? Kasi pag may nakita kang source, doon ka na aasa. Sabi ng Panginoon, huwag kang umasa sa mundong ito. Ang mundong ito, bagsak. Amen? Kapag sa tao ka naman umasa, sumpait ka. Sabi ng Jeremiah, kaya napakasarap na umasa tayo sa Panginoon na hindi natin nakikita ang Panginoon at hindi siya magpapakita. Kasi kapag siya nagpapakita, naging pisikal ang Panginoon sa ngayon. Kaya sabi, ginagaling iba, ginagawang ribulto si Lord. Amen? Ayaw ni Lord na minsan nagpapakita siya, nagsasalita siya sa Bible. Yan, tulad yan. Kaya ang mata natin, ang isipan natin, nakatingin doon sa Word of God. Amen? Ano sabi ng Hebrews 4:12? The Word of God is big and powerful. It is like a two-edged sword. Amen? That penetrates even to the bones and the marrows. Ito sabi ni Isaiah, the Word of God will not return to you empty, but it will accomplish of what He has spoken. Kung anong sinabi ng Diyos, that by grace you are saved through faith alone, ganun lang ang gagawin natin. Huwag kang maisip na gagawin mo para kapagpapalain ng Diyos. Amen? Huwag mong dagdagan ang salita ng Diyos. Hallelujah! Tuloy natin. Ito na po ang definition ng mindset. A mindset is an established set of attitudes of a person. Ang isang tao mayroong belief sa kanyang kaisipan, mayroon siyang established set of attitude of a person. What do you mean by established? Established ng kanyang karakter. Amen? Ang isang tao naniniwala na siya'y matagumpay na, hindi siya nagsasalita ng mga negative. Hindi siya nakipagkwentuhan ng mga negative sa coffee shop. Pinag-uusapan yung kaibigan, mga negative ng kapaligiran. Hindi siya ganon. Naroon siya sa coffee shop, ang pinag-uusapan niya yung tagumpay. Hallelujah! Ang tagumpay ni Jesus. Amen? Kasi maraming tao, believer, marami ding pastor, na ang mindset, negative mindset. Ay, wala nang pag-asa yan, swerte na yan, hindi niya lalago yan.
Ganun ang Diablo. At mayroon siyang taong instrumento para marinig mo, para i-discourage ka. Kaya mabig, never will be discouraged. Amen? Mayroon ka mga problema, Lord, tulungan mo ako. Pastor Dilma, Kuya Ed. Amen? Kasi ang mundong ito, may mga tao siyang, ang Diablo, ang kaaway, may mga tao siya kahit believer. Dala-dala, i-discourage ka. Hindi masamang magsama-sama tayo, pero ang gagawin natin, magpalakas na tayo. Amen? Establish set of attitude of a person or group of people concerning cultures, values, beliefs. Yan, nandun tayo sa beliefs. Frame of mind. Nakasit na ang kanyang belief system na hindi na siya matatalo sa mundong ito. Ang tanong, totoo ba na hindi na tayo matatalo sa mundong ito? Amen? Totoo ba na hindi na tayo matatalo sa mundo? Kung sinabi na tayo ni Lord na panalo na tayo, hindi na tayo matatalo. At kapag yan ay pinaniwalaan mo, yan ay mindset. Sabi mo, hindi na ako matatalo. Ako yung panalo na. Amen? Tayo yung panalo na. Hallelujah. Tuloy natin. A good mindset, mayroong good mindset, mayroong bad mindset. Yun nga mga laging negative ang kaisipan niya. Nandun sa isang lugar, dadalhin mo sa magandang lugar. Ang gandang lugar, ang tingin niya, pangit na lugar. Laging negative, laging walang kawalan ng pag-asa. Ang dumi-dumi naman dito. Ang dumi-dumi naman ng tubig. Ang ganda-ganda ng seminar. Ang pangit naman ng seminar, alis na tayo. Yun yung mga tao, walang syaga. Ang mga negative mindset people are those people na walang patience. Gusto pagpapala, gusto blessing, kabig ng kabig. Amen? Kabig ng kabig, ayaw naman magbigay. Narinig natin yan sa mga matataas na tao. Yumaman ang yumaman dahil hindi naman nagbibigay. Gusto lang, puro kabig, puro kabig. Hindi ganun ang prinsipyo ng Diyos. Amen? Sabi niya, a good mindset, having a positive mindset or positive mental attitude means that you are optimistic about the world around you. Optimistic. Ano ba yung optimistic? Ang iisipan mo, mayroon siyang opinion na laging may pag-asa. Amen? Yung definition ng hope. Elpis. The assurance of good things to come. Tayo yun. Kayo mga may sakit. Ang assurance nyo, healing is coming. And now is in you. Kaya kung kayo naniniwala, ang kagalingan ay pumapasok na sa inyong espiritu. Kasi the Word of God is a spirit. And they are life. Ito'y buhay. Ito may kapangyarihan. Kaya mga magulang at kapatid na nanonood sa programang ito, kung ikaw'y walang pag-asa, Jesus ang pag-asa na. Nagpapagaling siya. Nagbibigay siya ng kawalan, ng pera. Kung ikaw'y walang-wala, tinutulungan niya ang mga mahirap upang umuunlad sa magana. Ang mga negosyante, palubog ang negosyo. Nagbibigay siya ng pag-asa. Anak, mali yan. Huwag dyan, ito gawin mo. Nagbibigay siya ng direction. Pero hindi siya namumundin. Hindi siya namumundin. Ano bang failure natin? Kung tayo mayroong ministry or family problem, mayroong mga nangyayaring bagay na hindi maganda, God will never condemn us. Amen? Mayroong pag-asa habang tayo nabubuhay. May pag-asa. Amen? Kung gusto ng Diyos, papuntahin ka sa gusto mong lugar, kayang gagawin ng Diyos yan. Siya magpo-provide kahit wala kang hawak na pera. Blessing. Umikot ako sa lugar ng Iloilo, Bacolod, kabundukan doon, ang ganda. Pakopi-kopi kami doon sa kabundukan ng Don Salvador. Pero wala naman akong dalang pera. Paano nangyari yun? Itong nakarang linggo, naroon sa lugar ng Tarlac.
5 araw nakakain, 5 araw natutulog sa hotel, nakikinig lang ng pangaral. Pag-uwi, binigyan pa kami ng pamasahe. Ganun ka kapangyarihan ng Diyos. Ganun ang Diyos natin. Amen? Minsan ngayon, alipin ka, nakakulong ka doon sa iyong ginagawa. The time will come when you continue to have the belief of hearing and hearing the good news, pakakawalan ka ng Diyos. May-enjoy mo ang kagandahan ng mundo. Amen? Maganda mga lugar ng mga beach resort. Amen? Kung ikaw ay nakakulong sa iyong katawan na hindi ka na makagala dahil manaramdaman ka, sa oras ito, ang Diyos ay nagpapagaling. Pinapagaling ka na ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Jesus. You are optimistic. Lahat na nandun, kahit ilagay ka sa disyerto, na walang tao, sabi na po, lumagal ka dyan. Yung lugar mo, pagpapalain ni Lord. And sabi nila, ang church kailangan doon sa magandang lugar. Direct requirement, magandang lugar. Kung saan ka nilagay ni Lord, maging kontento ka. At hintayin mo paglago. Kasi tinuturuan ka ng Panginoon dyan eh. Amen? Kasi ayaw ni Lord na manahan ka sa sarili mong gagawin natin ito, para tayo magkaroon ng kasagalan, kaunlaran. Ito gagawin natin. Oh, kung yan ang kaisipan mo, ikaw na gumawa, hindi na si Lord, hindi mo na kailangan si Lord. Amen? Minsan ang Diyos, sa lahat ng mga may sakit, dadalhin kayo niya sa mga tao, nagbibigay sa iyo ng advice para ka gumaling. Maring doktor. Amen? Hallelujah. And you expect that good things will happen to you. Yun po tayo. Sa Panginoon, lagi tayo naghihintay kung anong magagandang gagawin ng Panginoon. Amen? Magagandang bagay. Hindi tayo nag-expect ng mga negative na bagay. At hindi mangyayari sa atin yan pag pinaniwalaan natin. Huwag natin sabihin ang mga negative na yan. Dahil words attract demons. Amen? Negative words attract demons. Word from God attracts healing, encouragement, blessing. Kaya ngayon, habang kayo nakikinig, nag-a-attract ng blessing si Lord. Nag-a-attract ng healing si Lord sa lahat ng mga may sakit. Amen? I declare, this place are blessed by the Lord. Lahat ng kabuhayan nyo are blessed by the Lord. Ang bansa nito are blessed by the Lord. Lahat ng mga churches na nangaral about Jesus are blessed by the Lord. Lahat ng pastors are blessed by the Lord. Lahat ng mananampalataya are blessed by the Lord. Amen? Huwag natin dagdagan. Huwag natin ano mang gagawin natin, paniwalaan natin. That I am blessed. Are you forever blessed? I am forever blessed. Amen? Yun po yung mindset natin. Hallelujah! 1 Corinthians 15:57. Makinig kayo. Mga bata, pasok kayo. But thanks be to God who gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Tingnan niyo po, victorious mindset ang topic natin. But Jesus, our Lord Jesus, is the one who gave us the victory. Amen? Sa boxing ka ng boxing, champion ka. Pero victorious, ang pinaka-victorious ay yung kumahawak ng panalo mo. Amen? Si Jesus ay nakipaglaban sa kamatayan sa krus. Tayo yung blessed. Tumatanggap tayo ng lahat ng benepisyo sa krus ng Kalbaryo. Paniwalaan natin yan. Amen? Sa boxing, si Manny Pacquiao, ang asawa niya, ang blessed, at yung kanyang nanay, kasi laging tumatanggap ng malaking pera. Sa Panginoon, tayo ang blessed. Hallelujah! Thanks be to God who gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen? Hallelujah! Moreover, sabi ng Roma, para sabi niya, bilang mga Kristiyano, whom He predestined
tayo tinawag ng Panginoon, this He also justified. We are justified, righteous in the sight of God, holy in the sight of God, clean heart in the sight of God. This He also glorified. Glorified. We are glorified. What do you mean by glorified? Si Jesus na glorified. Kung si Jesus na glorified, tayo glorified na rin. Amen? Hindi lang tayo glorified body. But the time will come, pagkakaroon tayo ng glorified body. Yung body na hindi ka na mamamatay-matay. Hindi ka na magkakasakit. Yung body na hindi mo na kailangan ng sasakyan. Nandito ka, pwede ka na pumunta doon sa kabilang bansa. Ganun ang katawan ni Jesus. What then shall we say to these things? What shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Amen? If God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay para sa atin, sino makakalaban sa atin? Inisa-isa niya. Isa-isahin natin. Kasi baka madaanan natin, hindi na kayo magugulat. Amen? Na dumadaan pala tayo sa ganitong pagsubok. He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Tingnan niyo po. Hindi niya pinagkait ang kanyang sariling anak, pero i-deliver sa atin, para sa atin lahat. How shall He not with Him also freely give us all things? Ibinigay niya sa atin lahat ng mga bagay. Lahat ng mga pagpapala sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Paniwalaan na lang natin. Kaya yung paghingi, Lord, hinihingi ko po yung ganito. Panginoon, humihingi po ako ng bahay. Humihingi po ako ng sasakyan. Yung paghingi, kung binigay na, ba't ka pahingi? Ayun ang gagawin natin. Lord, salamat. Salamat, Panginoon, sa milyon-milyon ng bangko ko ay magkaroon ng milyon-milyon. Amen? Salamat, Panginoon, na ang simbahan ko ay pupunin mo ng maraming bata at maraming nanay. Salamat, Panginoon, na habang ako'y nangangaral, gumagaling ang mga may sakit. Salamat na lang tayo, nagdideklara na lang tayo. Yung kaibigan kong pastor from Bataan, nakasama ko na 5 araw sa Kapas Tarlac para magseminar. Sabi niya, mula nung naniniwala ako sa finished work ni Jesus, sinasalita ko na magkaroon ng bahay. Nagkaroon ka ng bahay. Sinasalita ko magkaroon ng church. Mayroon akong church. Sabi ko, paano? Nagiging curious ako. Paano ka nagkaroon ng church? Mayroon Koreano, nagbigay sa akin ng 500,000. Pinagawa ko ng church. Nasaan na yung Koreano na? Nasaan yung Koreano na hanapin natin? Joke lang. Wala na. Tapos na binigyan, ginamit siya ni Lord. Mayroong sasakyan. Noong unang magkita tayo sa inyo sa wala pong sasakyan. Pero ngayon, mayroong bahay, mayroong akong church, mayroong akong sasakyan. Dinideklara ko. Kaya huwag makalimutan magdeklara. Amen? Dito lagi tayo nagdideklara na magkaroon tayo ng simbahan dyan sa katabi. Pero putin natin yan dyan. Tayuan natin ang simbahan. Amen? Amen ba? Kasi pagyayamanin pa tayo ni Lord, mayaman na nga tayo. Pagyayamanin pa, lalong lumalabas yung kayamanan natin. Sabi sa akin ni Lord, lahat ng mga bata dito, pagyayamanin ko. Sabi ko, paano Lord? O ito gagawin mo. O yan, mangyayari. Larating araw, mga bata na yung 5 from now, mayayaman na sila. Ginagawa ni Franz yung kanilang lalagyan. Kanilang bangko. Okay. Hallelujah. Binigay sa atin. Who shall bring a church against God's elect? Sino ang makapag-condemn sa mga pinili ng Diyos? May tao bang pwede kang i-condemn? Sabi niya, against God's elect. It is God who justifies. Kaya paglilingkod natin, hindi tayo naglilingkod dahil sa tao. Pastor Mar, hindi ka naglilingkod ng dahil nilagay kang pastor. Maripin, hindi ka naglilingkod dahil nilagay ka. Ang Diyos ang
ang nag-justify sa'yo. Ang Diyos ang amo mo, hindi tao. Amen? Kaya sabi ko doon sa pastor na kasama ko, sabi ko, ang tumawag sa atin ay ang Panginoon. Hindi yung simbahan. Nung araw, akala natin lingkod ng lingkod tayo, naglilingkod tayo sa simbahan, naghihintay tayo ng ilalagay na magiging pastor sa simbahan. Hindi naman nangyari. Yung iba nag-away-away sa loob ng simbahan dahil gusto niya, dapat ako! Bakit ikaw? Bakit hindi ako? Ako ang nagsimula dyan. Bakit ikaw? Hindi naman ikaw nagsimula dyan. Nag-away-away. Kung mababasa mo yung Biblia, naghukay ng balon sina Jacob, sina Isaac, nag-aaway yung mga tao. Pag nag-aaway yung mga tao, iniwanan nila, okay na naman sila. Dumating sa punto na nahugay sila, nawala na naman pag-aaway sa kanila. Yun ang blessing. Kaya yun yung blessing na wala ka ng kaaway. Doon sa blessing na yun. Amen? Amen ba? Okay, tuloy natin. Who is he who condemned? It is Christ who died. Si Christ ang na-condemn para sa'yo. Ikaw dapat na ma-condemn, pero Jesus Christ was condemned. It is Christ who died. Siya namatay para sa'yo. And furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Ito sa langit siya, nanalangin siya para sa atin. Nung nasa lupa siya, nanalangin siya para sa atin. Para sa mga tao na nabubuhay yung panahon niya. Ganun ang Panginoon. Hallelujah. Who shall separate us from the love of Christ? Sino ang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Amen? Ikaw marabit, sino makapag-iwalay sa iyo na mahal ka ng Diyos? Amen? Doon pala sa Garden of Eden, mayroon palang love story si Adam and Eve. Sa New Covenant, mayroong love story si Jesus at ang mga believer. Kwento lang right. Nung mag-isa si Adam, binigyan siya ng babae na si Eve. At doon sa pagbibigay, na-in-love si Adam kay Eve. Mahal na mahal ni Adam si Eve. Kaya nung kinain ni Eve, ang pinagbabawal na prutas, alam ni Adam na mamamatay si Eve. Nang dahil sa pagmamahal ni Adam, kay Eve, kinain na rin ni Adam. Gusto niya mamatay na rin siyang kasama ni Eve. Pagdating sa New Covenant, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen? Kaya siya'y namatay. Dahil mahal na mahal niya tayo. Tayo mamatay, siya'y namatay, at siya'y mabuhay. Sa kanyang pagkabuhay, tayo mabuhay. That's love. That is the love story between the Old Covenant and the New Covenant. Between Jesus Christ death and us who believe. Amen? Alam na alam ni Jesus na mamamatay tayo. Kaya siya'y namatay para sa atin. Yan po. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Wala. Lahat ng binanggit na yan, distress, persecution, famine, nakedness, or peril. Hindi yan. Tribulation. Yung tribulation, paano yung tribulation na darating? Hindi yan makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ganon ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ang pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago. Ngayon, mahal naman ka ng Diyos. Hindi siya nagbabago sa circumstances mo. Amen? Kahit na wala kang pera, hawak, mahal na mahal ka ng Diyos. Hindi ibig sabihin na wala kang pera, hindi ka na mahal ng Diyos. Hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa lahat ng mga viewers. Kung ikaw ay may sakit, mahal na mahal ka ng Diyos. Hindi galit ang Diyos sa iyo. Hindi ka nagkakasakit. Hindi ka nagkakasakit na galing sa Diyos. Kahit may sakit ka, mahal na mahal ka ng Diyos at mayroon kang pag-asa. Kahit ikaw ay may taning na sa mga negosyante, kung ang tingin nyo, isasara nyo na yung negosyo nyo. Huwag! Makinig kayo sa Panginoon dahil ang Panginoon lang mahal na mahal niya kayo. Hindi magbabago ang pag-ibig niya. At ang pag-ibig niya, mayroon pagbabago.
Amen? Kasi maraming tao, nakaranas lang ng paghirap. Lord, nandiyan ka pa ba? Are you still there, God? Bakit ganito nangyari sa buhay ko? Tingin mo lang yan. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, no one can separate us from the love of God. Huwag rin ikaw mismo ang mag-separate, sumiparin sa Panginoon. Huwag mong iwanan ang Panginoon. Maraming tao, hindi naman ako sasamba kasi walang blessing. Sabi ng Panginoon, you abide in me, and my words abide in you. Whatsoever you ask, it shall be given to you. Amen? At sabi ng Panginoon, manatili lang tayo sa Panginoon. Manatili lang tayo nakakapit sa sanga. Sa puno, tayo yung mga sanga. Amen? Hindi tayo mga tanga, mga sanga. At ang sanga natin namumunga. Amen? Hindi si Lord ang mamumunga. Tayo mga sanga ang mamumunga kapag tayo nakakapit sa Kanya. Amen? Kaya tayo, hindi tayo pwedeng hindi sumamba. Sabi nila, kung mahal mo ang Panginoon, sumambahin mo siya. Ay, dito na lang ako, hindi ko sumambahin ang Panginoon. Mali. Amen? Ang mga tunay na umibig sa Diyos dahil alam nilang mahal na mahal sila ng Lord. Hindi sila pabayag na hindi nila sasambahin ang Diyos. Tayo yung mga Kristiyano. Hallelujah. Tuloy natin. As it is written, for your sake, we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Yun yung mga tao sa mundo na walang Kristo. Maaari tayo din, pero hindi na maranasan natin. Pero nung sabi ng Panginoon, yet, in all these things, sabi ni Pablo, yet, in all these things, we are more than conquerors. Through Him who loves us. Through Him, through Jesus Christ who loves us, we are more than a conqueror. Conqueror. What is a conqueror? A conqueror, every battle na papalalunan mo. Amen? Kung kayo nag-exercise, 100 kilos, nabubuhat ko 150 kilos. Kung kayo naglalakad ng 1 kilometer, 1 hour, nagagawa mo 2 hours. Amen? Ikaw ay nagnegosiyante, kumita ka ng 1 milyon, nagiging 2 milyon. Conquerors! Sabi mo, I am a conqueror. Lahat kayo mga walang pag-asa, lahat kayo may sakit, sabi mo, I am healed. Because I am a conqueror. Amen? Ito yung mindset ng mga believer, yung mga anak ng Diyos, na tunay na kumikilala sa Diyos, fear not. Hindi natatakot. Amen? Walang kinatakutan. Natatakot lang sila gumawa ng kasalanan laban sa Diyos. Amen? Fear not. Fearless. 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 Amen? Tama ba? Fearless. Fear not. Hallelujah. Yet in all these things you are more than conquerors through Him who loves us. Naging conqueror tayo dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin. Kaya sabi niya, Philippians 4:13, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Yung strength mo ngayon, hindi na ikaw, hindi na galing dahil malakas ka. Yung strength mo galing na kay Jesus. Amen? Kuya, aabot pa kayo ng 120. Hindi nagkaroon ng amnesia o makalimutin. 100 years old, alam mo pa kung saan ka nang galing. Alam mo pa yung mga apo mo. Kaya mong gawin ang mga bagay na mayroong gawin. Amen, si Moses, pagkait mata niya, hindi lumalabo. Ang sikreto ni Moses, lagi niya deklara, my eyes are healed. Ginaya ng isang preacher sa Amerika, every morning, hindi lumalabo ang mata ko, malinaw ang mata ko, malinaw ang mata ko, malinaw ang mata ko. Ang kidney ko'y malakas, ang puso ko'y malakas. Ngayon nasa 90 years old niya ang lakas. At hindi siya nagsasalamin. Kasi kung ano yung dinideklara niya, nangyayari. Amen.
nangyayari, kung ano yung sinasabi, pinaniniwalaan niya, yung mindset of victory. Hallelujah. Yet in all these things, you are more than conquerors through Him who loves us. Kaya, brothers and sisters, ang mensahe ito, by the grace of God, ay encouragement ko sa inyo. Anong masama? Na kung maniniwala kayo, wala namang bayad, hindi naman kami nangihingi ng pera sa inyo. Amen? Anong masama kung paniwalaan mo lang si Jesus na matay para sa iyo? Hindi naman ito relihiyon. Amen? Kapag naniniwala ka kay Jesus, sigurado sa langit ka pupunta. Kasi kapag ikaw'y naniniwala, alam mo na magiginig ka sa paliwanag niya, bakit ka pupunta ng langit? Kasi wala ka ng kasalanan. Bakit na wala kasalanan mo? Kasi ang dugo ni Jesus na makapangyarihan sa lahat, siya naglilinis sa aking mga kasalanan na minana kay Adan. Amen? Bakit ako nagkakasala at minana kay Adan? Ang kasalanan ni Adan ay nandun sa dugo. Ang dugo na pinanganak hanggang sa atin, yung dugo natin may kasalanan. Life is in the blood. Amen? Life is in the blood. Kaya kapag si Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo at pinanampalatayan natin, magkakaroon ka ng buhay. Kaya ang dugo ni Jesus na pinanampalatayan mo nagbuhay sa iyong mga kasalanan, siya ang nagbibigay ng buhay. Because life is in the blood. Ang dugo ni Jesus ay nagbibigay ng buhay. Yan pag-aaralan natin next week. Bakit ito ba? Bakit ito ba kinaalay ng ulong ng iba? Siya lang yun. Ang reality si Jesus. Kaya sabi niya, the Lamb was slain before the foundation of the world. Ano lang yun? Yung word na Lamb, tupa na literal yun, pero si Jesus ang tinutukoy mo. Amen ba? Amen. Hallelujah. For I am persuaded that neither death nor life, tingnan niyo po, walang kamatayan, walang buhay, walang anghel, walang demonyo, yung principalities nor powers, nor things present, nor things to come. Napakagandang verse po yan. Mga viewers, yung verse ng Romans 8:13, napakaganda. For I am persuaded. Ibig sabihin ng persuaded, nakukumbinsi ka, naniniwala ka, na walang kamatayan, walang buhay, walang anghel, walang mga demonyo, walang mga bagay ngayon at ang mga bagay to come that can nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Hallelujah! Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya wala tayong dapat huwag tayo matakot. Kasi minsan pag nagninegosyo ka, minsan may takot. Iyayaw, makulat kaya ako. Nagkakataon ka ng takot. Huwag ka matakot. Maging matapang ka. Amen? Sa pangalan ng salita ng Diyos, maging matapang. Tulad kayo, matapang ako. Kasi totoo ang sinasabi ko. Amen? Matapang ako dahil kay Kristo. Mayaman ako ng dahil kay Kristo. Malakas ako ng dahil kay Kristo. No one can separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Amen? No one can separate us. Sabi mo, no one can separate us. No one can separate us from the love Sabi. of Jesus. Hallelujah! Napakagandang verse. Yan ang ebidensya. Because of Jesus Christ's death from Calvary, His resurrection is our victory. Ang kanyang muling pagkabuhay ay ating panalo. Amen? Amen ba? Amen. Diyan po ako nagtatapos. At ako po'y mananalangin. Kung kayo na nanonood at hindi nyo pa kinikilala si Jesus at gusto mo siyang kilalanin, gusto kong manalangin at nais kong ipanalangin ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, sa oras na ito, kinikilala kita
bilang aking Panginoon, sariling tagapagligtas. Ako'y naniniwala na namatay ka sa krus ng Kalbaryo at ang iyong banal na dugo ang siyang naglinis, nagpatawad sa akin. Ako'y malinis, ako'y pinatawad sa iyong banal na dugo. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan, sa kaligtasan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako naman po ay mananalangin. Ako po ay naniniwala na sa panonood niyo, pagpapalapas nito, pinapalapas ito ng Facebook parang alon sa dagat, dahan-dahan. So may nanonood. Mayroong nanonood na may sakit. At ang sakit mo, walang lunas. Hindi aksidente na ikaw nanonood. Dahil gusto ni Lord na ikaw makaranas ng kagalingan. Hindi kita kilala, pero may sakit ka. Amen? Parang. Okay na? Okay. Ano po? Natapos na? Wala na. Wala na yun. Wala na. Itutok na yung prayer ko. Tuloy natin ang putol. Hallelujah. Ang mensahe nito ay parang alon sa dagat. Pinapalabas ng social media sa Facebook na ang mga tao ay nanonood. At habang tumatakbo ang mensahe nito, may nanonood. May nanonood na may sakit, karamdaman. At yung tao na yan, hindi kita kilala. Habang ikaw ay nanonood, pinadadaloy ng Panginoon ang kagalingan. Ganon ang Panginoon. Kaya maniwala ka, ikaw ay pinagaling ng Panginoon sa iyong karamdaman. May pag-asa ka. 5 kayo, 10 kayo na walang pag-asa. Nanonood, naghihintay ng kamatayan. Pero ang Diyos dumarating sa pamagitan ng minsan ito. May daladalang kagalingan, may daladalang buhay. Ganon ang Panginoon. Kaya ako'y mananalangin sa iyo sa oras ito. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa pagkakataong ito na mayroong mga taong nanonood na mayroong karamdaman. Kaya dinadalangin ko po silang lahat na sa oras na ito, I speak life, I speak miracle, I speak supernatural sa mga walang pag-asa, sa mga walang pag-asa na mayroong sakit karamdaman, may mga taning sa pangalan ni Jesus. Pinagaling kayo ng Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, you are healed. You are strong. You are healthy. Yes, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Pinadadaloy mong kagalingan ng lahat ng nanonood na walang pag-asa. Maraming salamat po, Panginoon Jesus. By your stripes, they were healed. They are healed. In the mighty name of Jesus. Yes, lahat ng mga tao nanonood at naniniwala, mararanasan mo ang himala. Dahil sa Diyos ay Diyos kang himala. Dahil sa kanyang pag-ibig. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Dahil sa kanyang pagmamahal, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin upang tayo makaranas ang pag-ibig ng Diyos. Maaaring hindi mo pa naranasan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sa pagkakataong ito, mararanasan mo na ang Diyos pala ay buhay, ang Diyos pala ay dumidinig ng panalangin, ng ano ba nang iyong napakinggan na nagre-rima sa iyong, naging parang totoo sa iyong isipan, sa iyong puso. Yun ang mangyayari sa iyo. Kaya Lord, maraming salamat sa umagang ito. The mindset of victory, the victorious mindset, Lord, na itinuturo mo sa amin. Panalo ka na pala, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, at ang pagkapanalo mo ay binigay mo sa amin ng iyong mga anak na naniniwala sa iyo. Kaya salamat ng marami, Panginoon. Pinupuri ka namin,
dinadakila ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Stop mo. Stop.